After 9, hello there, good morning po, kumusta kayo? Yako po'y Perry Pangan, welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Tayo live sa radyo, RW 95.1 FM at syempre po sa Facebook. Papi? Thank God it's Friday! Magandang umaga po sa ating lahat, 7 po ng Marso 2025. Ilang araw bago eleksyon, Papi? 66 days na lang. Pakilala mo na. Albert B. Lacanlale, good morning. Good morning, Mr. Boy Santiago. Mr. Perry Pangan, mayapayabak kaya ka? At kaya kayo nga duwang frustrated congressman, ang timurin. Naragawa yung pasulod. Well, saka baba ko yung naptalina, kabang luyo. Okay, lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live, magandang araw po sa inyong lahat. Bigyan mo na ng pera, Papi, nauna. Palitan po ng piso sa dolyar, 57.50. Yen, 0.39. 74.15 ng pound. Hong Kong dollar, 7.40. Canadian dollar, 40.10. Singapore dollar, 43.20. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza, 36.42. Bahrain dinar, 152.57. Saudi Real, 15.33. United Arab Emirates dirham, 15.66. Ang euro ni Senyor Rauli Copacino, 62.04. Korean won, 0.0398. Message nyo na po ang inyong mga panawagan at greetings. At mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Good morning sa mga kasamahan natin sa Sunstar Pampanga. Ano nandun ka pa pala? Hindi, wala na ako. Sila nandun. Kaya ka binabati ko. From here, hello. Okay, speak ka kayo. Okay. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat yan. Umpisa na ng trabaho. And sa mga kaklase ko, sa San Juan High School, magandang araw sa inyong lahat. Batch 1993. Yung San Juan High School, wala na rin. Nilipat na. Nilipat na sa isang bagong pwesto. Pero may high school pa rin. Meron pa rin. Sa San Juan. Okay. Yung elementary school, meron pa rin. gaano kalayo sa bahay niyo yun dati? Mga 500 meters. Kaya pala minsan, pag nasi-CR ka, umuwi ka pa sa inyo, no? Oo. Totoo yun. Tapos teacher mo yung auntie Tapos mo. ibuga pang emisad kasi pupulay ka kitang control. Sa kaliwa mo, takapalipal yan dyan. Inano ka. Ay, Boy Santiago, bati na. Barins Conanan Hazel, Dario Conanan, Benji Dunca Conanan, Herminia Ocampo Bautista, Noli Lorega, Jeffrey Laksa, kasama na si Agnes Pamintuan, Aldrin Lingat, Porfirio Larin, Edna Katanghal Nabong, Gold Araw, Oliver Patawaran, kumusta na pa kayo? Nanon pa kayo? Kumusta na kayo? Cristel Relos and Alma Tayag Panlaki, Paulo G. Santos, malapit na. Sino yun? Yun ang anchor nung paglalahal. Kilala ko lang yung Paulo G. Paulo G. Tsaka yung Ray B. Alam mo yung Ray B? Ray Bondok. Alway Ray Bravo. Ay, congratulations sa Aqua Sparklets, home of alkaline water. 25 years old na sila. Hello. Marso 8. Aba, parang bukas na to, Boy Santiago. Bukas na nga. Gagawin dyan sa kanilang factory. 124 Friendship Highway, Trinidad Village, Kalibotbut, Bacolor, Pampanga. Si Cherry Albayalde ang pinuno nito. Tsaka si Mayorable Oka Albayalde ng Angeles City. Congrats. Ay, Boy Santiago, balita mo. Gagalaw ba ang gasolina? Balita ko, good news ka. Meron na namang paggalaw yan sigurado. Meron yan. At bababa raw, sabi ni Susan Enriquez. Na-monitor ko lang. Abangan nyo po. Kung hindi man, what else is new? Balo yung retang balen katang napon nakadwana, aliwala lagyo kesa ngeni. Pag-umpisan tayo. Naning yaos ta dati-rati keng Mexico na balyan mo, Albert. Masiko. Masiko o masiko o masiko.
Kasi po nagkakaiba yan sa pronunciation. Mm. Masiku. Bakit daw? Would you know? Dalawang kwento, dalawang kwento, no. Okay. Yung isa, yung Masiku is because dahil daw yung Shape. hindi yung shape niya, yung river doon, yung ilog Pasiku ya. pa-curve siya, parang siko. Yung isa naman is maraming chiko daw doon sa lugar na. Ay, Machiko. mamungo res siko nga dareng gaya, reng mato. Ang Masiku kaya ta lugar ganin. Dito naman sa Guagua, Boy Santiago, would you know? Nano yalagyo kanita? Wawa. Sige, wawa, manalabsik kay mikropono dyo. Which means, Malapit siya keng dagat. Malapit siya keng dagat pa dagat may river yan. ilog. Malapit siya keng ilog. At pero yung exit na nitang ilog ito, dagat na eh. Paboran mo na yung puto siya, pasas mo niyan. Karakal mo, pakalaman. Ngini, munta ka Bacolod. Kaya ka pupunta Bacolod City, Bisaya lang ang tao ka rin. Number 7. Bacolod. Basan medyo yan kayo, din yan na nakakopya. Mata sa lugar. Elevated. Wow. Pero, abalo ming makapagtaka. No. Mata siya, gabon na. Wow. Mela area. Bigsa ka na nila. Correct. At ibang metong. Talugal, no ko menibatan. Albert. Nukor nito, kaya pinibatan. Wala. Kasi. Marisol! Maria Solid na dito, by the way. Karina ako umigdaton. Pero ba't ko talaga katang kari Councilor Rox Peña? Mabalacat City. Tinawag siyang Mabalacat, papi. Mabalacat. Mabalacat 3. Alialay tang ma. Balacat 3. Ayun. Di ba? Rempong kayo lugar. Baka meron kayong mga, alam nyo kung saan galing. For example, ating barangay Duat, keng Bacolor. Kalau pa sinabi mo, kita kaya kayo dati, Machiko. Machiko naman. No? Kaya ni Maduat, anang makanyan. Bala mo, pulong santol. Yung masantol. Correct. Makabebe. Kanong makabebe, kanyan lele, dagat. Uita, papi. Bebe, ana. Malako dakal kabibig. Si Makabibi. Pablasangi ka, yung anak-anak kasalbay ka pa. Mag-swimming ka rin, kaya ba yung bibili? Angeles. Albert and the Bibida. Okay, kita. Nano yung Angeles? Ba't tsaka Rafi Angeles? Ali, nano? kulyat siya dati. Doon yung dani mo siya ba ni kulyat? Talaman na rin. Halo pa rin balakat. Wala. Ayun. Yun pala. Sige, lumawad ka tambagya. Lenda ka. Sisikat, gagaling ka ngayon. Yung bamban, no yabat? Bamban? Uwa. Karlak nga mo kanyan eh. Albert, call a friend. Bamban? Uwa. Many batan niya ito. Kaya pogo. Aliyo. Ketang kai. Asan? Ay, kakain mo. Tamban la reta, hello. Imburi siya ba yung bamban? Mabagal kang mabiyasa. Slow learner. Bamban. Bamban yan. Tamban nila ka. Tinapala. Lagyo de waring balik. Kaya makanito. Kaya may mabagal. Reta minuna. Kasi balo mo reta salitang matwa kaya minuna na Albert. Ang kapampangan po, habang pinag-aaralan mo, lumalalim, may nakakatawa, merong magtataka ka bakit ganun. Paulit-ulit po. For example, pasantabi po doon sa kumakain. Nangyaws mo ketang patalba, manigsa ka. Lulwal ka na nga na. Nana. Di? Halimbawa, manyad na ka man. Nana. Sabi, kaya pakibata na kang mamo kanita. Nana. May gisa na. Okay, papi bati na. Ay, salamat po. Teka muna, bakit ka na magpapasalamat? Hindi pa naman tapos si Albert. Ikaw talaga. Salamat sa Barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. Sila Eric Joko na nakikinig sa atin. Salamat po. Tony Sinamban, Susan Goseco, Benji Dungka Kunanan. Ito, malungkot na balita yung pinapaabot niya. Bakit? Condolence po sa family ng Apong Esther Medina. Okay. Condolence po. Namilari, Ninong Mete. Baka, Benji, paki-message mo kang papi. siguro siya aling Apong Esther. No? Ikaw ba ang ama ng folk dance sa Pilipinas, Boy Santiago? Ay, hindi. Kasi may kasabayan ka eh. Iba to. Okay, game. Oo. Noong Marso 7, 1899, ipinanganak po sa Lolomboy, Bukawi, Bulacan, ang National Artist for Dance at tinaguriang ina ng folk dancing sa Pilipinas. Siya po si Francisca Reyes Aquino.
Isa siya sa mga unang babae na ginawaran ng parangal bilang pambansang alagad ng sining. Gumawa po siya ng malawak at masusing pag-aaral na mga katutubong sayaw. Napakalaki po ng naiambag niya sa pagsulong ng kulturang Pilipino sa larangan ng pagsayaw. Bukod po sa pagiging artist, siya ay isang guro. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Education sa University of the Philippines noong 1924. Tanungin kita, anong alam mong folk dance natin sa Pilipinas? Tinikling. Okay. Sikat na sikat yan. Ano pa? Tagal. Yung tinikling. O, tigmasoksok yung balo mo, tinikling. Ang dami dyan, oh. Manood ka ng Itbulaga, makikita mo yung mga foreigner, sumasayaw sila ng mga folk dances. Ang dami. O, ikaw, Albert, meron ka bang folk dance? Na-involve ka ba nung nag-aaral ka? Pandango. Wala. Oo. Karinyosa. Aba, sige, pen. Kunyari mo, tutulan yung panyabir. Kunyari mo. Maglalatik. Oo. Ngayon hindi ka makialam, ngayon hindi mo balo. Totoo naman na sabihan. Ay, bursi pa rin, kaya kalila. Alila. Tapos ano pa? Tadyang-tadyang. Ay, Nanoita. Na? Nanoita. May Paglakon mo balik na na kami. tadyang-tadyang? Halika, kasi spare ribs yung balo ko. Hello. Mais ka. Basahin mo na yan. May tinatawag na one-night cough syrup na ibinebenta noong late 1800s. Ang gamot ay nagtataglay ng alcohol, ng cannabis, chloroform at morphine. Nabibili ang mixture kahit walang reseta ng doktor. Isang beses lang itong iinumin bago matulog at ang resulta, biglang matatanggal ang ubo at makakatulog ka ng buong himbing. Pero pa bang ganun ngayon? Wala na kasi yung isang cup niya eh. Sipin mo yung cannabis tsaka yung morphine. Pero matindi naman, ha? Regulated na itong Alam mga nyo to. kaya lang pinagbabawal yung mga sinasabi ni Albert? Inaabuso eh. Oo. But did you know, Albert, there are places in America na ang marijuana ay ginagamit sa medisina. Correct. Legal. Correct. Baski yung cannabis. Kaya lang dito, yun nga, inaabuso. Dito sa atin, merong cough syrup na ginagamit din sa ubo. Ako, alam ko, Lagundi. Kaya lang inabuso rin siya. That's correct. Albert. Ayon sa mga researchers ng University of Pennsylvania, ang mga babaeng may matatag at masayang love life ay mas mahimbing matulog kaysa single women. Tanungin ko nga si Argentina. Sarap ng tulog niya. Ha? Ba't umiinom siya ng sleeping pills? Single kasi. Ang tawag sa black lines na makikita sa ball ang ginagamit sa basketball, may mga guhit yon, ay channels. Noong araw, ang ginagamit na bola sa NBA, alam mo, tatak, papi. Spalding. O ngayon, ano na? Marami na ngayon. Hindi, isa lang. Meron specific brand yan kasi pinagkakakitaan din yan. Ano na yata yun? Molten na yata. Of course, that's sa Pilipinas yun. Sa Molten. PBA yun. Spalding. Spalding dati. Oh. Yun na, Spalding. Tapos ano na, after ng Spalding, Hindi ko na. Wilson. Sige nyo. Ngayon Wilson na sila. Oo. Ano yan kasi, Albert eh. Malaki ang weight niyan sa advertising at saka sa bentahan. Imagine mo, Boy Santiago, si pare mong Lebron. May hawak na bola na gano'n. Kahit na sa volleyball, gano'n. Ay, sa women, si Caitlin Clark. Basketball din. Basketball. Yun ang pinopromote yung ball. That's correct. Greg Salamin, magandang umaga. Ricky Lopez Tadeo, Jeffrey Laksa, Jomar Pantig, Chris Espino, Joey Pabia, namimiss si Albert Lacanlale, Emer Feliciano, Jericho Gia Dato Villena, Leko na siguro kayo listahan, papi. Chuya, Dario, DJ Agulto. Magandang umaga sa mga tiga St. Remy Subdivision, Bundagol, Mabalacat Ay, City. Joey, baka wala kang production. Para consider mo. Magapila ka. Mag-time check ka na, Albert Lacanlale. Philippine Standard Time, 9:18 in the morning. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga.
Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Yan, at 7,000 na mga admin support staff ang i-renew o kaya naman ay i-hire ng Department of Education sa buong bansa yan. Sa isang pahayag po, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara, yung mga teacher lang ang mga nandoon sa mga classroom dapat. Yung paperwork, hindi na dapat sila ang gumagawa. That's why kailangan ng mga admin support. At sa buong bansa nga, sa pagtaya nila ay nasa 7,062 ang kailangang i-hire sa buong kapuluan. Kaya nga, Albert, dapat hindi tinatapyasan yung budget ng education. Ang gagawin dyan dapat, dagdagan ang strict monitoring. Paano ginagasta ang pera. Never ending yan eh. Every year may grade 6, every year may grade 1, every year may tipong gano'n. Kamukha ngayon, anong additional na gastos ng DepEd na hindi naman nila inaasahan? Kailangan ng mga additional na electric fans ng mga classroom because of the heat index. Oo, pero kamukha nung sa may Belen Homesite Elementary School, dyan sa Saan may yan? Los Angeles. Yun, solar na yung eskwelahan. Solar na. Ang ginamit nila. Meron na sila mga aircon, mga ilaw, may mga television. Ang galing na. Pinasinayan na ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Sana lahat ganun. Sana all. Di ba pinag-uusapan pa Yun lang na natin eh. sa may Lourdes Northwest. Oo. Magic, Tapos ganun pala ang plano talaga ni Mayor merong Pogi. tinatago sa iyo si Boy Santiago. Alam niya na yan matagal na. Naitimbre na sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng idea eh. Nino. Doon sa paglalagay. Na-follow up mo ba? O paglalagay. Tumingin ka sa katapat mo. Marami nang magnanakaw ng kalabaw ngayon. Hindi. Sino ngayon ang nagbabalita? Ikaw o siya? Siya kasi Audition siya yung source. nagpunta doon sa dun Eksakto sa mundo. Nasaan activity ka? ni O bakit ka Mayor umaangal Pogi. ngayon? Hindi naman dumaan. Hindi naman umaangal. Bakit dinala mo yung para kay Joey Pabia? Kaya hinahanap ka. Nag-ano lang Mario Joseph kayo. Hindi naman ako And that umaangal. idea is good, by the way, Albert. Yes. Gwapo na Justin Dizon. Kasi ganito nga Sino yung yun? yung idea doon. Justin Timberlake? Mas maganda kung yung kanilang yung solar power system nila ay naka net metering sa grid. O bakit? Kasi Kung bakasyon. yun na nga eh. Yun na nga ang kagandahan noon. Kapag ka bakasyon, Ikaw ba, nagsasuggest ka na naman yan para maunahan ka ni Boy Santiago? hindi, naririnig na ng lahat ng madla sa buong mundo. Your suggestion Si is Albert good. Okay lang ako kahit na kung gusto nilang gawin yan, ipatupad yan sa amang lugar, pwede. Kapag ka bakasyon, walang kinukonsumong elektrisidad yung eskwela. Yung na-generate na power noong kanilang system, Naiipon. hindi, binibili na. bibilhin ng Ng electric. o ng distributor. Oo. O di may kita pa. Good job. Good Yun job. ang sinasabi natin na Original mo yung idea yan o galing lang yan kung saan? well, nabasa ko rin sa ibang mga na may mga ganyang sistema eh. But, Saan lugar ba may ganyan? we have to usually sa mga doon sa mga residential. But would you know, Boy Santiago, kung ilan ng na-generate na kuryente ng solar? Is it just for the school? Pwede sa neighborhood? Pwede sa bahay yan. Kasi Pwede daw sa ang sinasabi sa akin ng mga nakakausap ko, kamukha ni paring Rox Peña, meron siyang kumpare na nagbebenta ng mga solar units. Yung initial investment daw, medyo masakit ng konti. May kalakihan. Diba? But at the end of the day, Boy Santiago, hindi mo na problema minsan yung ginagamit mo sa'yo sapagkat yung sobra pala doon, binibili. Hindi siya, binibili pero hindi niya binabayaran sa'yo. Correct. That's correct. Kaya nung isang araw daw, sabi ni paring Rox, hindi ko lang malaan kung eksakto yung figure na sasabihin ko. Sabi ni paring Rox, yun daw gumagamit ng solar na nag-invest, papi, pag sinuma mo yun, libre na yun sa kanya. At ang laki daw ng tipid. So in the long run, doon mo makikita na napakaganda pala Na investment. na investment. Kaya lang sa bahay,
yung standard na bahay, may ref ka, may aircon ka, mga 2 aircon, 3 aircon, may freezer ka, gaano karaming solar panel ang kailangan mo? Social ka na ngayon, ha? Alam mo nang binabanggit yun, dati pang Northville ka lang. Oo, pero Bliss. yung sa dami kasi ng surface area ng mga bubong ng mga eskwelahan natin. Yan. Sobra-sobra yon para sa consumption ng bawat isang classroom. Lalong na kung hindi naman air condition. Ang laki ng epekto sa'yo ni TDL, no? Oh. Si TDL. Si good job. Maganda rin. Tanong lang na, sino magdo-donate na solar sa mga eskwelahan? Yun lang ang pag-uusapan na dyan. Madali na yun. Ganito lang gagawin natin. Magbigay ka ng tax incentives sa mga malalaking mga kumpanya na kung magbayad bilyon. Sabihin nun, okay, babawasan namin yung bayad mo sa taripa at bayad mo sa buwis. Pipili tayo ng kamukha nung meaning ba yun? Yung sinasabi mo? Hindi. Sa Angeles. Oo. Meaning yan. So, ibig sabihin nun, meron kang tax para tax rebate. Oo. Di ba? So, magagamit na ng taong bayan yun, mapapakinabangan pa. Good for everyone. Environment friendly pa. Ganun lang yun. Tama. Sa balita mo, Boy Santiago? Marami. Sige, damihan mo pa. Magtrabaho ka. I-justify mo yung arkilado Amerikana. Dahil sa maling disenyo at tinipid ang budget, kaya raw bumagsak ang Kabagan Santa Maria Bridge sa May Isabela. Ito po ay nakikitang dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na personal na inspeksyonin ang bumagsak na tulay. Sabi po ng Pangulong Marcos, ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Pero binawasan ito para makamura, subalit perwisyo naman ang naidulot nito. Yan, Boy Santiago, sinasabi sa katitipid, mas lumala at mas lumaki gastos. Naitayo yan nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napansin mo ba? Namonitor mo ba yung news item na yan? Parang ang nag-start to sa 700 million eh. Tapos hindi... Mabot na ng bilyon. Mabot ng bilyon, tapos pa iba-ibang lugar. Tapos niretrofit pa. Correct. At saka, ang isang naging problema, nakita ko nga kahapon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tumanda, bigla. Ganun pala yung pag nagiging Pangulo ka. Dami niyang mga pinoproblema siguro sa buhay. Ang naidisenyo raw sa tulay, 44 tons. No? Ay, Sus Mariosep ka pala, Boy Pero yung Santiago. dumaan, 100 tons. Kaya nga, kahit lagyan mo po yan ng 140, merong magsasamantala at magsasamantala na alam naman niyang may load limit yan. Wala na pakialam. Pero gumawa ka na rin lang ng ganyan. Kasi alam mo na yung mga Pinoy, di ba? Nakita niya yung kalsada. Okay na kung dadaan ka riyan. Nakita yung tulay, dadaan ako riyan. Ito problema, Boy Santiago. Di ba? When no one is looking, everybody is abusing. Kaya i-maximize mo na. Bira lang naman yung dumadaan dyan eh. Sige, subukan natin. Kaya nga. Oy pare, nasubukan ba na ba yung tulay sa Kabagan? Aba, ang galing. State of the art. Ang sabi ng Pangulo nga, diba? Parang design daw. Design flaw. Bakit pumasa? Hindi, alam mo, ako nagdisenyo niyan, ipipresent ko sa iyo yung design ko. Bakit na-approve? Bakit nagkaroon ng budget? Ibig sabihin, tayong lahat. Dadaanan niya, puro mga engineers eh. That's correct. May pagkukulang sila? Lahat. Lahat. So, pati yung dumaan na napakabigat na so, wag na nating i-focus dun sa nag-design. Kaya bigla ko naalala, tama yung sinasabi, medyo masakit ng konti, but we have to bear it. Natatandaan nyo nung tinapyas yung mga trucks na naghahakot ng buhangin. Dahil overloaded. Di ba? Tama. At ang nagre-reklamo dati, ang NLEX, madaling masira yung mga karsada. So there was a time, Albert, Papi, pinigilan ang pagdaan nila sa NLEX. Nagma-MacArthur Highway pa sila. Pero traffic naman, matindi. So ngayon, lessons learned yan, Albert. Sa mga designers, nag-a-approve, at saka dubaan ng COA yan. Pero ito na nga nangyayari ngayon, di ba? Yung mga highways natin, mga kakalsadaan, pinapalitan na ng bagong disenyo yung simento. What do you mean disenyo? Makakapal na yung nilalagay nila eh. Ibig sabihin dati hindi. Dati maninipis lang. Bakit? Nasisira ka agad. Saan napupunta yung pera?
Ay baka yung design na inaprubahan ganun lang kalaki. Hindi na kaya ngayon. Ngayon hindi na kaya ng mga kasi pinayagan po. Noong panahon mo, Boy Santiago, pinakamarami na yung 6-wheeler. Noong time mo. Kaya ngayon kasi pinayagan. Time ni Albert, naging 10-wheeler. Pinayagan na kasing maibenta yung mga ngayon, Albert, truck. Ilang gulong meron ng isang truck na marami na nakita mo na. Yun dumaan sa harap mo, nakaparada, binilang mo. Sinabi ko na kanina, 6 lang dati, 6x6 ang tawag. Panahon ni Boy Santiago. Tapos, yung sa'yo siguro, mga 10. Alam mo ba kung ilan ngayon? Hindi ko na maano yun. Kasi yung iba, hindi lang 2 layer yung nila, yung gulong. Mayroon pang 3 eh. Panahon ni Mr. Perry ngayon, 24 na. 24. Hindi ko alam yung bilang. Honestly, no? Huwag ka nga makikialam. Tanungin mo ako. Sus Maria Josep. Huwag ka na makialam. Honestly, di mo alam. I don't bother to count na rin. Don't, because you don't know how to count. Sa pera ka lang magaling. Boy Santiago, as you were saying, alam ni Mr. Perry, ano yun? Ano 22 pinagsasabi mo? 24 nga eh. Mali ka. 26. 26. Yes. May reserva pa yan. Dalawa. Ba't nagre-reklamo ka? Ang sasakyan mo ba wala reserva? Ang alam kong wala ka reflector. Meron ka? Wala. Kita mo yan. Kailan ka huling dumaan sa NLEX? Good luck. Oy, seryoso. Kahapon lang. Pagdala mo yung van, magkano? Dati versus ngayon. Sige, yung van mo, yung panyaklumong stocks. I don't even bother to compute. Why? Dahil ganun din, babayaran mo rin. Papi. Mali ito. Sobra-sobra. Hindi pa ito na nakang Joey Pabi eh. Good morning, Tony Willan from Sydney, Australia. Sabi mo, how are you, mate? Are you from it's a serious situation, Aussie Cyclone Alfred. Sino yun? Sino binabanggit niya? Cyclone Alfred. Ano yun? Cyclone. Grabe raw yung... Saan yung cyclone na yan, Tony? Sa Australia ba yan? O outside of... Sa Australia. Okay. Papi, it's everywhere. Did you know merong isang lugar sa South America? The last time na bumaha daw doon was 45 years ago. 45 years ago. If I'm not mistaken, sa Peru. Alam mo ba, Albert, nitong lahat ng mga halaman doon na meron ng 100 years old, tinangay. You know why? Lumambot yung lupa, nagkaroon ng erosion, papi. Nawala. Tingnan mo naman sitwasyon nila. Sa Sydney, no? Binabaha. At saka 25 millimeters. Binabagyo. Wow. Well, we all have our shares of ups and downs. Take care. Mag-time check ka, Albert Lacanlale. Philippine Standard Time, 9:31 in the morning. Angeleños. Emergency response right at your fingertips. Posible na yan gamit ang Angeleño Alerto 24/7 mobile app. Paano nga ba gagamitin? Una, i-download ang CBIS app sa Google Play Store o Apple App Store. Pangalawa, buksan ang app at mag-register. Huwag kang mag-alala dahil protektado ng Data Privacy Law ang anumang impormasyon na ilalagay mo. Sa isang pindot lang, agad na ipapadala ang iyong lokasyon sa mga emergency responders. Tulad ng pulis, bombero at rescue team. Mas mabilis na aksyon, garantisadong ligtas ang bawat Angeleño. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday kina Angela Aguilar ng LGHI Finance, Morgan Batak ng Pancake House Pampanga, si Gernard Porlucas ng Photon Dau, and birthday din nina Chini Queen Butalon ng CLTV 36, and of course, si Jody BJ Mercado. Happy birthday! Si May Pacheco Villena, Gianna Faith Villena, birthday ngayon. Happy birthday. Sana marami pang birthday. Si Juliet Nicdao, kasama si Shekina Pineda, Allen Laksina, G. Pili Kayanan, and the late Romeo Gomez. Happy birthday! Ito, advance happy birthday naman kay Mabalacat artist par excellence, Doji Aguinaldo. Doji, long time no look. Si dating Com Dev Staff Francis Ruth Di Malanta
at Karen Alamares ng Clark Development Corporation. Kilala mo to si Karen Alamares, Papi? Karen, Anak to ni General. Yes. Efren Alamares. Choi Hasegawa and Jay Dongka, happy birthday! Birthday ngayon ni paring Sok Kito. Pare, happy na birthday pa. Sana'y mabusog mo kami. At Albert, binabati ka at hinahanap ka. Nino, Ha? may naghahanap pala sa akin. Feeling special. Special. Ali, may pakanbinya. Ayan. Yung special. Ayan. Ayun, ang mga special greetings natin sa mga kaibigan natin dyan sa Santa Rita, Pampanga. Kilala nyo na kung sino yung babatiin ko. Yung Deng Sans Rival. Ampo. Deng Torones de Casoy ni past President Consejal Nat Gopez. Aray. Balita mo, Albert. Papatupad ng 50-year na ban sa mga bagong mining permit ang Palawan. Hindi lang ito dapat sa Palawan, pati yung iba pang mga lugar natin kasi we have been exhausting our natural resources. At ang masama nun, hindi lang basta mining ang nangyayari. Meron pang mga kaakibat po na mga degradation ng ating mga natural resources, no? Kahit na siguro mga kasalukuyang mga mining companies ngayon dapat ma-revise, no? Or ma-review yung kanilang mga contracts. Tingnan kung sino yung mga sumusunod dun sa mga proper protocols para ingatan yung natural resources natin. And yun nga, magkaroon muna ng moratorium sa mga bagong mining permits. So, time out muna. Oo. Dapat lang. Hindi naman kailangan madagdagan yung mga yan Diba? Kasi meron na tayong mga existing and we have been using our natural resources na. Kung magdadagdag na naman, baka sobra-sobra na. Mamaya, hindi naman dito napapakinabangan yung mga yan. Diba? Tapos, meron pang mga kasalukuyan na mga nag-ooperate pero walang pakundangan sa pagsira ng ating kalikasan. Binagbabayad nga ng buwis yan, pero ilang pamilya lang ang pinapayaman. Happy birthday sa lahat na may birthday today. Huwag niyong kalilimutan. At the same time, yung mga may anniversary, padala niyo na po kay Boy Santiago. Kaya yung mga panawagan at mga condolences, kasama po yan sa ating pagtatawag. Patuloy pakikiramay natin kay late Robin Bong Nepomuceno ng Barangay Kutkot. Incumbent barangay captain to. Ang libing bukas ng alas 9 ng umaga. Saan? Diyan sa may Holy Mary Memorial. Okay. Maraming taos pusong pakikiramay. Sino anak ni Kapitan Bong Nepo? Si Atty. Brian Okay. Nepomuceno. Yung Si Jepoy, anak ni Blue Boy, no? si Blue Boy yun. Okay. Meron, alam ko, dalawa yung anak niya. Yung isa babae. Tatlo. At si Barangay Captain Cecil Cuyugan Nepomuceno ang asawa niya. Yes. Jimmy Pingol, Boyet Vergara, magandang umaga. Sabi niya, maganda po yung solar energy kahit mahal ang cost of installation. Sa una lang po yan. Oy, Albert, matagal ka na hindi nagpupunta sa Lubao, no? Yes. Ikaw na lang hindi nakakaalam. Mabuti na lang pinapasabi sa iyo ni Ricky Lopez Tadeo, pakibanggit po kay Kuya Albert, hindi lang po McDonald ang meron ngayon sa Lubao. Mag-open na. Bagong Alin? Bagong restaurant dyan. Na ano? Jollibee. Kailan? Etong Tagal. Bukas na. Ano ka ba? Bukas na. Now na. Albert, hindi ka updated, no? Ayaw ni Mayor Esme yan. Ayaw ni Councilor Victorino yan. At lalong ayaw nung binabati mo every morning. Oo. Pinapadala lang kasi sa atin ni Atty. Romeo Torno yung video ng kanyang pit radio. At least, alam mo yun, ebidensya. Na yun talaga live. Tama ba? Congratulations kaya kayong kega na ganang tiga Florida Blanca. Ito yung kinakwento natin, 43.6 million pala yung Florida campus ng Don Honorio Ventura State University. Ito po ay pinasinayaan na sa pangunguna po ni Governor Dennis Delta Pineda. Kahapon, nandun siya
kasama si 2nd District Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na sigurado na Congresswoman ulit. Kokontra ka ta, papi. Aliko, wala yung kalaban eh. Si Vice Gob, nahahabol ng Gob, Lilian Nanay Pineda, si Mayor Darwin Manalansan, at itong mga pinuno ng DABSU sa pangunguna naman nitong ating kaibigan na, ano nga first name kasi na to? Si Marindoli Kiambao. Vice President ito, Albert. Siya ang Student Affairs and Services Vice President ng Florida Blanca Campus. Ilan na ba ngayon ng DABSU? Original Bacolor. Bacolor. Oh. And then, ng Mexico, ang alam kong kauna-unahang satellite. Tapos ngayon, main branch na rin siya. No? Ang Santo Tomas, we have one in Lubao, now Florida Blanca. Yung Candaba, I'm not sure kung ano na. Yung sa Porac po, yung mga buildings ng Pogo, Porac. baka naman. Oo, Di ba, papi? Oo, gawing eskwelahan yan. At saka yung mga taga Angeles, dahil marami na rin mga estudyante ron, pwede rin mag-enroll sa DABSU Porac, papi. Malapit lang. Di ba? Ako doon dadalhin. ito Ay, nabanggit mo yan. Patuloy pa rin po yung programa ng EcoProtect, yung Lunes Malines. Yan, iniikot yung mga eskwelahan. The last time, nandiyan sila sa may Northville 15, sa may Kutod, Angeles City. Ayan. Namigay po ng mga trash bin dyan at kinausap yung mga parents and teachers, mga estudyante, na mag-ipon ng mga sachet na misa na lang kung gamitin, tapos tinatapon na. So, ipunin po yan, may pakinabang po riyan. Pwedeng gawing upuan, pwedeng gawing basuran, mesa, lahat-lahat na. So, umiikot po yan. Alam ko, pupunta pa rin after ng Angeles and Pampanga. Pupunta pa yan ng Bulacan eh. Malayo mararating. Malayo na nararating. Okay, Margarita Guevara. Nanonood sa Mabalacat City. Yan. Tsaka si Buboy Mercado ng Batch 84 Carwas. Salamat po. Leandro Lacandale, Yamjen Gonzalez, Sonny Wellan. Sabi niya, Brisbane, Gold Coast. And nanonood siya sa Facebook Live. 4 million in line fire. Iba rin, may bagyo na, meron pang sunog. Naku po. Grabe naman sila. Dilubyo. Doon sa lugar nila. Na back-to-back sila. Sa Sydney lang ba yung sinasabi ni Tony Ballet? Tsaka ibang lugar sa may Australia. Oo. Nakakalungkot pagka ganyan. Puro dilubyo. Kasi may lugar na mainit sa kanila. May lugar na yon binabagyo. Kasi kamukha na binabalita ko kanina kay Albert, nakuha na po yung 2 piloto na nasawi po sa isang crash sa isang eroplano po ng Philippine Air Force. Bago-bago yung mga eroplano na yun, Albert. They came from South Korea. Tsaka ano na yun, heavy duty na rin yung mga eroplano niyan, papi. Correct. Kasi nung panahon mo, natatanda mo yung panahon ng 5th Fighter Wing, papi. Pagka July 4, nagpa-flyby yung mga eroplano. Tapos nagpapausok na iba't ibang kulay. Hindi ko lang alam kung paano yun. Di ba may maintenance naman yun eh. Bago paliparin yan, kahit hindi nagagamit. Aksidente nga. There are times, sabi nga ng kaibigan ko, more on the human factor. Dala-dalawa yung piloto nun, ha? Kasi kamukha halimbawa ng mga commercial pilots. Lalo na yung mga bumibiyahe na international, yung mga tinatawag na long haul, Albert. 2 piloto nun. At hindi pareho ng kinakain yun. Pati yung iniinom, hindi pareho. For security reasons. For health reasons. Hindi pwede isang Kasi pag nakatulog silang pareho, yari. Tapos na buong mundo. Tapos may engineer pa sila. That's right. Flight engineer ang tawag. Flight engineer. And you should remember this. Sabi nga po nila, when you are on board an airplane, kahalintulad ka lang daw po na isang babaeng buntis na manganganak. Your right foot's on the grave. Why? Because you're practically caged, tied in your seat, and God knows. Kasi nasa kalawakan yan eh. Misa nga, sa karsada na lang, nagkakaroon pa ng hindi ka nais-nais na mga aksidente.
Yun pa kaya. Kasi pagdating sa himpapawid niya, pag steady na yung takbo, nasa autopilot na Hindi siya. tumatakbo yan, lumilipad Oo, yan. Niloloko mo kami. Hindi, pag nasa Yung altitude. lumilipad, attitude niya, Mm. doon sa tamang attitude. Altitude. Altitude. Baka nga nakikialam. Mali na yung sinabi niya, kinokorek mo pa. Tamang Oh. altitude. Anong yan. nangyayari? Tsaka wag mo pag-iwalayin yun. Pag masama yun, alti. Autopilot na siya. Anong gagawin ng piloto? Magpapahinga. Yan Relax ang na lang. sinasabi sa'yo. Masyado kang bias, wala ka naman dun eh. Nagsi-CR. Tao yan eh. Ay, hindi. Yung iba, yung isa nga matutulog muna. Hindi niya... Sige. May sagot ako dyan. Mais ka. Mais ka. Kung hindi, si niya Boy Santiago binobola yung magta-time check. mga flight attendant. Ay, hindi. Wag kang ganyan. Bawal yun. May tulugan niya mga yan. Bawal yun, Albert. But remember this. This is a cardinal rule. Ang piloto ang may karapatang pumili kung sino gusto't ayaw niyang isama sa crew. Pwede niya sabihin, psychologically, hindi ko gusto ang mukha niya. I just don't like her face. No questions Pwedeng asked. ganon? Oh, yes. Meron silang ganong privilege. Time check, Boy Santiago! Alas 9:44 na po ng umaga. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe's special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. Asin na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ito, epidemya na. Etong sinasabi po ng mga doktor na nagdeklara ang mga doktor ng epidemya sa pagkonsumo ng alcohol, tobacco, gayon din po yung paggamit ng vape, bunsod na rin ang pagdami ng mga kabataang narululong dito. At ito ho, binigyan din ni Dr. Hector Santos Jr. na Pangulo po ng Philippine Medical Association ng paninigarilyo ang nananatiling pangunahing sanhi ng preventable diseases at pagkamatay sa buong mundo. Ayon kay Santos, ang paninigarilyo po ay nagpapataas ng panganib sa cardiovascular complications gaya po ng stroke at sakit sa puso sa napangunahing sanhi po ng pagkamatay ng mga lalaki at mga babae. Idinagdag pa nila na ang e-cigarette o vape ay inaakalang LTR alternative sa sigarilyo ay mas nagiging popular sa mga kabataan. Gayon din po, sa halip na makabuti, ay higit pa anya itong nakakasama sa kanilang kalusugan. Okay. At least 19 million Pilipino daw ang inaasahan na mabebenepisyuhan ng 2 proyekto na inaprobahan ng World Bank Board of Executive Directors. Ito ay naglalayon na mapaigting at mapaunlad ang transport connectivity at ang health services sa Mindanao at sa iba pang mga low capacity provinces o yung mga mahihirap na mga lalawigan dito sa ating bansa. Ayon kay Zafer Mustafoglu, hirap na pangalan niya, Country Director for the Philippines, Malaysia, and Brunei Darussalam, sinabi niya na ang World Bank po ay committed para suportahan ang Pilipinas sa kaniyang paglalayon
tungo sa isang pag-unlad na kasama ang lahat, walang naiiwan. Walang natitira sa laylayan, gano'n? Oo. Walang iwanan. Yung para yung maging upper middle income country tayo. Ibig sabihin, yung middle class madagdagan natin. Ganito lang yan, through Albert. connectivity and health services. Ganito lang yan. Bumoto tayo ng leader na makabayan, hindi makabayad. Bumoto tayo ng leader na alam ang ginagawa. Kasama ka ba doon sa nababayaran, Boy Santiago? Hindi kita iboboto. Yan, tamalis mo. Kasi po, dyan nagsisimula ang lahat. If we vote for the same people na alam naman natin yung mga pinamimigay hindi naman manggagaling sa kanila o kung galing man sa kanila para lang ho silang humiram sa bangko. Iso-solid din ho yan ng doble-doble pero kukupitan kayo. Ganun lang po yan. And it's an evil cycle. Paulit-ulit lang po yan. For as long as ang Pilipino ay hindi matututong pumili ng kanyang mga leader, good luck or goodbye. Tingnan mo, Albert, napakarami ng mga Pilipino na ayon sa statistics, wala na namang trabaho. If they are not unemployed, they are underemployed. Ano ang katuwiran mo at pakahulugan mo sa underemployed? Ang underemployed, may trabaho ka nga pero hindi match dun sa skill level mo or sa educational background mo. Pati yung sweldo mo hindi sapat. Yes, mas mababa din sa dapat na sinusweldo mo, kinikita mo. At again, pabalik-balik lang ako doon sa akin laging sinasabi. Sapagkat ang sabi ng nanay ko, ang gamot para sa nakalilimot ay paalala. Tignan nyo, ang kalagayan nyo sa buhay ganyan lang. Ang anak nyo naman doble, triple. Paano nyo mapapaaral yan? Yung pagkain pa lang nila, hirap na kayo. What more? At kasalanang malaki sa Diyos, ang anak kayo ng anak pagkatas hindi nyo naman kaya na buhayin. More so paaralin. Eto pa, yung sinasabi ni Boy Santiago kanina, epidemya ba, Boy Santiago? Yung sobrang alcohol, yung sobrang ng vape, etc. Epidemya na ngayon. Eto problema dyan, Boy Santiago. Pag semester ay lango sa alak, umuwit ng gigil. Hindi na tinanong kung safe ang misis o hindi. Patay o buhay. At malamang, buhay kang bata ka. Yun ang problema. Eto ngayon, ang isa pang dapat may balita sa amin, Boy Santiago, bago tayo matapos. Ganyan. Magkano ang mga ipinasasagot sa PhilHealth? Ito raw ba yung may kaugnayan sa mga professional fees ng mga doktor? Correct. Ito yung sinusulong ni senatorial candidate Erwin Tulfo. Yung paano ka lang sagutin na rin ng PhilHealth Insurance Corporation. Erwin. May kay Erwin Nukum. Ang professional fees ng mga doktor. Sabi po niya, ang professional fees ang isa sa mga naging problema ng mga pasyente kapag lalabas na ng ospital. Magkano na ba ngayon, Albert? Consultation, 600? Nasa average na 500. At depende pa yan sa specialty ng doktor, tama? Oo. Alam ko kasi, eto tinitingnan ko nga yung pong meron na rin bayad po ang PhilHealth sa mga professionals, mga surgeon. Oo, pero yung mga professional fee na sinasabi dito, yung sa hospitalization. Kasi mas mahal. Depende kasi doon sa klase ng hospital at klase ng kwartong kinuha mo. Correct. Sumusunod. Sumusunod yung... Hindi ko alam bakit kailangan sumunod sa ganun. Isa lang naman ang... isa naman ang gagawin. Diba? Hindi naman magbabago. Buti ng buti, napapagaling ka. Minsan, hindi na lalabas ng buhay yung pasyente mo sa ospital. Pero yung babayaran mo. Yung PhilHealth kasi, merong standard na binabayaran sa doktor. Tapos? Tapos meron sa mga surgeon, meron sa anesthesiologist. Iba pa yun? Oo, kasama pa rin. Doon sa sinisingil yun, binabayaran ng PhilHealth. Kaya lang, siguro ang binabanggit dito, masyadong napakalaki ng hinihingi ng mga professional, ng mga doktor. Hindi kayang sagutin lahat ng PhilHealth yun. So ano lang ang sagot niya, Papi? Meron kasing maximum na na binabayaran ng PhilHealth sa mga doktor. Kamukha nun. Ibig mo sabihin, hindi pwede lumapas doon, di ba? Oo, hanggang doon lang siya. Ngayon, kung sasagutin lahat ng PhilHealth yun, dapat kausapin ng mga doktor. Ano ba ang standard na
sisingil mo sa Pero may pasyente. nakausap ako mga doktor, alam mo problema? Ang tagal daw nila bago makakolekta. Matagal talaga dahil Pinoproseso. pinoproseso pa yan. Matagal. Dadaan pa ng mga ospital yan. Kasi hindi naman diretso ibibigay sa doktor. Ng PhilHealth sa doktor. Oo. Via the hospital pa. Oo, dadaan ng ospital. Sana maayos nila yon. Yung kung paano ka ginamot na mabilis at mabisa ng doktor. Pag naningil siya, kasi siyempre, ang lifestyle ng doktor, hindi naman ganun-ganun din lang ang gastos. Para mabilisan. Ay, wala tayong oras, Boy Santiago. Magdasal ka na kung wala ka nang babatiin. Ay, Ikaw mga din, nakasama natin sa Facebook, maraming salamat po. Yung ating dasal, Diyos Ama, salamat po na maaari kami magtiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Ikakatamong amanong Kapampangan Kalansing, sound of clashing swords, or of anything that produce such sound like coins, Barya, Ulitin mo nga, or cans. Alam mo kung sino katapat nun? Ano? Alcoholic. Kalasing. Kalasing. Kaya, Kalansing ini eh. ano, gusto mo, maiwan ka dyan. Malapit din yung mga nangyayari sa mga kalasing. Aliwa mo mo ito. Kalasay, Aliwa mo kalansay. Aliwa mo ito, ikaw, tingnan mo kanyan. Kasainsing, Albert. Albert, sino na sa technical department? Si Engineer Daniel Nicolas Lauder. Magpaalam ko na sa mundong malupit. Bye-bye, papi. Maraming salamat po sa mga nakasama natin sa Facebook, yung live sa radyo. Ingat-ingat po, mainit pa rin ang panahon. Ako po si Perry Pangan. Nagsasabing, think well, speak well, and do well. Babu! You are a